Chinky, bakit sa Maynila 120 lang ang silog pero pag sa tourist spot 250 na? Ang mineral water 20 pesos lang pero pagdating naman sa tourist spot nagiging 120. Scam ba to? Pag-usapan natin to. Hi there mga kabagsatarian, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Pag-usapan natin ang isang common question ng mga travelers at saka mga local resident. Bakit kaya tumataas ang presyo ng bilihin pagdating sa tourist spot? Una, kailangan natin maunawaan ang tinatawag na law of supply at demand. Mas mataas ang demand, mas kaunti ang supply, tumataas ang presyo. Lalo na kapag peak season, no? Na, lalo na libo-libo ang taong dumarating. Na natatandaan ko nung pumunta ako ng abroad, talagang uhaw na kami. Bawal daw magdala daw ng tubig sa loob. Eh, pagpasok po namin, nung uhaw na kami, yung presyo po times 10. Kasi nga, wala kaming choice. Di ba? Wala kaming choice. Kaya nga, siyempre, bibili ka na ng tubig kahit na medyo mataas ang presyo. At pangalawa, siyempre, pagdating rin lalo na sa ating bansa, island po yan. Di ba? Maraming tourist spot na remote like Boracay, Siargao, Palawan. Di ba? Kung mountain areas naman, Sagada, Baguio, outskirts. Tapos, di ba, sa La Union, Pagudpud. Siyempre, mas mahaba ang delivery, mas mataas ang cost. 'Di ba? Kung may manpower na, siyempre bibit-bitin pa yung papaakyat. Siyempre, if not naman, kailangan nila ng cold storage. So lahat ng dagdag gastos yan, pinapaso na po yan sa consumer. And then pangalawa, siyempre meron tayong tinatawag na seasonal labor. During tourist months, na marami po, siyempre kailangan nila extra staff. Kung kailangan extra staff, may extra sweldo. Kaya tumataas din ang presyo ng kanilang binibenta. At pangatlo, siyempre naman yung willingness to pay strategy. Yun yung sinasabi ko kanina Diba? Yung parang pagdating mo doon, siyempre gumagastos na talaga. Siyempre, alangan na pumunta ka ng isang lugar. Diba? Nag-tour ka, hindi ka naman gagastos. At the same time, siyempre naman, you are paying for what we call as convenience. Technically, hindi naman siya overpricing. It's a strategic pricing. Ginagamit naman yan. At kung mapapansin nyo, diba kung sa, let's say, convenience store, magkano lang ang tubig, pero pag pumasok na yan sa hotel, nagbabago na. Pag pumasok yan sa airport, nagbabago na. Pag pumasok yan sa airplane, nagbabago na. Kaya kung titingnan nyo po talaga, diskarte po talaga. Kaya nga, if I were you, lalo na kung ako ay nag-abroad, parati ako bumibili ng crackers o magbaon ka ng snacks, tubig, instant meal, di ba? Ginagawa ko yan. Mag-research kayo bago kayo pumunta para hindi kayo matrap sa tinatawag na tourist price zones. And syempre naman, avoid na lang po natin yung mga peak season na mag-travel po natin para hindi tayo mahirapan. Tatandaan, higher demand, higher logistic, higher price. Sana naliwanagan po kayo at tatandaan, may diskarte po para tayo mag-budget at syempre, mag-enjoy sa buhay. Sana nakatulong tong episode na ito. See you tomorrow!